Sa hinaharap, ang kalamidad na kilala bilang The Ruin ay naging sanhi ng malaking pagbabago ng lipunan. Ang mga tao ay walang anumang emosyonal na damdamin, nakikita nila ang lahat ng itim at puti, ang pagsisinungaling ay ilegal, at binibigyan sila ng gamot upang pigilan ang anumang masamang pagnanasa. Ito ang dahilan kung bakit ang mga sanggol ay ipinapanganak sa pamamagitan ng genetic engineering. Inalis ng naturang itinatag na pagbabago ang lahat ng sakit at di pagkakaunawaan upang magkaroon sila ng mapayapang pamumuhay na magkasama, ngunit dahil dito ay walang sariling katangian ang mga tao dahil magkakapareho silang lahat. Ang lungsod ay napapaligiran ng mahiwagang ulap at ang mga tao ay sinabihan na hanggang doon lang iyon. Isang lalaking teenager na nagngangalang Jonas ang nagbibisikleta patungo sa nurturing center kasama ang matalik na kaibigan na sina Fiona at Asher, para sa voluntaryong gawain sa mga bagong silang na sanggol. 18 taong gulang na silang tatlo, ibig sabihin, malapit na silang ma-assign para sa bagong tungkulin sa komunidad. Nasa sabik sina Fiona at Asher sa nalalapit na seremonya, ngunit natatakot si Jonas dahil iba ang pakiramdam niya at hindi niya alam kung anong landas ang tatahakin. Walang nakakaalam nito, ngunit minsan ay nakakakita ng kulay si Jonas, tulad ng tunay na kulay ng buhok ni Fiona. Sa nurturing center, ang nakatalagang ama ni Jonas ay nagtatrabaho sa bagong panganak na wala pang katiyakan, ibig sabihin ay hindi pa na-assign sa kanyang family unit o kung sino ang magiging magulang niya. Biglang umiyak ang sanggol kaya pinatahan siya ni Fiona habang sinasabi ng ama ni Jonas ang pangalan niya, na si Gabriel. Nag-aalala si Jonas dahil labag sa batas ang pag-alam sa pangalan ng bagong silang, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na nagpapatahan sa mga sanggol kapag naririnig nila ang kanilang pangalan. Pagkatapos ng voluntaryong gawain, ang magkakaibigan ay pumunta sa fountain ng parke at tumalon sa mini waterfall na naging kanilang munting ritual. Sa sandaling iyon, nangako sila na kahit anong tungkulin ang italaga sa kanila sa seremonya, hindi mawawala ang pagkakaibigan nila. Kinabukasan, ang lahat ng mga teenager ay dumalo sa seremonya na pinangangasiwaan ng punong elder. Una, nagpaalam sila sa mga retiradong elder na ipapadala sa retirement home na tinatawag na ibang lugar. Sumunod, ang lahat ng mga bagong silang ay itinalaga sa kanilang mga bagong pamilya, at ang mga 9 na taong gulang ay binigyan ng simbolo ng kanilang responsibilidad. Sa kalaunan, sa wakas ay oras na para sa mga teenager na makuha ang kanilang bagong tungkulin sa komunidad. Si Fiona ay naging nurturer, at si Asher ay napili bilang drone pilot. Gayunpaman, nang si Jonas na, nilaktawan siya ng elder at kinailangan niyang panoorin ang bawat isang teenager na nakakuha ng tungkulin maliban sa kanya. Nang si Jonas na lang ang natitira sa entablado, ang elder ay gumawa ng espesyal na anunsyo, dahil sa kakayahan ni Jonas na makita ang higit pa, siya ay napili upang maging susunod na receiver of memory. Nangangahulugan ito na makukuha niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng sangkatauhan upang maprotektahan niya ang komunidad at payuhan ang mga elder na iwasang gumawa ng parehong mga pagkakamali. Naiwan si Jonas sa pagtatapos dahil kailangang pag-isipang mabuti ng mga elder ang kanilang pinili. Sinabi din nilang, hindi na nila kakayanin ang panibagong kabiguan. Nang matapos ang seremonya, tinanong ni Jonas ang kanyang ina kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ng mga elder, ngunit mabilis na iniba ng kanyang ina ang usapan. Pagkatapos ay pumunta si Jonas sa kanyang silid at nag-activate ng chip na nagturo sa kanya ng higit pa tungkol sa kanyang bagong tungkulin. Kakailanganin niyang mag-ulat sa kasalukuyang receiver para sa pagsasanay, at pagkatapos ng bawat sesyon ng pagsasanay, dapat siyang bumalik kaagad sa kanyang bahay. Ang lahat ng mga detalye ng pagsasanay na ito ay dapat panatilihing lihim. Ang tungkuling ito ay nagbigay kay Jonas ng pribilehiyo sa maraming eksepsyon sa batas. Maaari siyang magtanong ng anumang tanong at magsinungaling ng hindi nakikita bilang masama, at bukod sa pang-araw-araw na injection para pigilan ang pagnanasa, hindi rin siya umiinom ng anumang gamot, lalo na ang mga nakakapagpahinto ng pananakit. Kinabukasan, isinuot ni Jonas ang bagong uniforme, na ikinaiba niya sa lahat. Nagbisikleta siya patungo sa gilid at pumasok sa walang katao-taong bahay kung saan nakilala niya ang kasalukuyang receiver of memory. Dahil ipapasa nito ang mga alaala kay Jonas para maging bagong receiver, sinabi ng matanda na siya na ngayon ang giver. Ipinaliwanag ng lalaki na ang pagsasanay ni Jonas ay pagtanggap ng kasaysayan ng sangkatauhan at pag-aaral na gabayan ang mga elder, pagkatapos ay pinaupo siya nito sa tapat niya. Napansin ni Jonas ang isang marka sa kamay ng giver na tumutugma sa marka niya.
Pinalapit siya ng Giver at hinawakan ang mga kamay ni Jonas, na naging dahilan upang magkaroon siya ng mga pangitain. Bigla siyang nanlamig at laking gulat niya nang makakita ng nyebe, na hindi niya nakita noon. May sled sa malapit kaya sinubukan niyang sumakay, huminto lang siya nang makita niya ang isang bahay na may masayang pamilya na kumakanta ng Christmas song. Bago niya malaman ang higit pa, bumalik si Jonas sa silid ng Giver. Ito lang muna ang ipinakita sa kanya para sa unang araw, ngunit ipinangako ng Giver na mayroong higit pa sa mundo kaysa sa iniisip ng mga tao. Sa gabi, sinabi ng nanay na may kakaiba kay Jonas. Sa sandaling iyon ay umuwi ang ama kasama si Gabriel dahil kailangan ng sanggol ng tulong upang matugunan ang kasalukuyang mga pangangailangan sa kanyang paglaki. Napansin ni Jonas na may parehong marka si Gabriel sa kanyang kamay kaya alam na niya kung ano ang magiging tungkulin niya sa hinaharap. Sa sumunod na araw, inanunsyo ng Giver na matututo siya ng higit pa tungkol sa kulay. Ibinahagi ng Giver na ang kanyang unang kulay na nakita ay dilaw, at sinabi sa kanya ni Jonas ang tungkol sa pulang buhok ni Fiona. Pagkatapos ay ipinadala ng Giver si Jonas sa isa pang alaala, at sa pagkakataong ito ay nakita niya ang maraming magagandang kulay sa kalangitan. Mukhang ito ang unang pagkakataon na nasilayan niya ang paglubog ng araw. Nang bumalik si Jonas sa realidad, laking gulat niya nang makita ang mga kulay sa silid, bagamat ang ilan sa mga ito ay hindi pa gaano. Lumilitaw na nagpa siya ang mga elder na alisin ang mga kulay dahil ito ay pinagmumulan ng inggit, ngunit habang sumusulong si Jonas sa kanyang pagsasanay, nakita niya ang higit pang mga kulay ng mas malinaw. Nang dumungaw si Jonas sa bintana, nagulat siya nang makita niya ang isang napakagandang puno sa gitna ng hamog at napagtanto niyang nagsinungaling sila tungkol sa wala ng higit pa roon. Kinaumagahan, nadatnan ni Fiona si Jonas na nakahiga sa damuhan at pinagmamasdan ang paligid. Namamangha siya sa lahat ng kulay na nakikita niya ngayon, ngunit syempre hindi ito naiintindihan ni Fiona. Ang mga kabataan ay naglakas loob na maghawak ng kamay ngunit biglang dumating si Asher, na nag-imbita sa kanila na panoorin ang mga drone na lumilipad. Ang grupo ay pumunta sa pinakamagandang lugar para sa panonood at ikinwento ni Asher na sa kanyang bagong trabaho, nakita niya ang kinaroroonan ng ibang lugar. Mayroon itong ilang mga bukid at mga bahay, at may nakita rin siyang dalawang malalaking bato na bumubuo ng tatsulok. Sumunod, tinanong ni Fiona at Asher si Jonas tungkol sa kanyang trabaho, ngunit dahil hindi siya pinahihintulutang sumagot ay nagpa siyang pakitaan sila ng trick. Hindi siya sineryoso ni Asher at bumalik sa kanyang pagsasanay, ngunit sinunod ni Fiona ang mga sinabi ni Jonas. Kumuha sila ng tray at umupo sa mga ito, pagkatapos ay itinulak nila ang kanilang sarili pababa mula sa itaas papunta sa damuhan na parang nakasakay sila sa sleigh. Parehong tumatawa ang dalawang kabataan habang tinutulungan ni Jonas si Fiona na tumayo, ngunit ipinaalala sa kanila ng radyo ng komunidad na masamang hawakan ang mga tao na hindi nila kapamilya. Samantala, ang punong elder ay nakipagpulong sa Giver upang pag-usapan si Jonas dahil nahuli siya na parang ibinabahagi ang kanyang pagsasanay sa mga kaibigan. Gayunpaman, sinabi ng Giver na hindi ito maiiwasan at ginawa rin niya ito noong bata pa siya. Galit, sinabihan ng punong elder ang Giver na umayos, at ipinaalala sa kanya ang nangyari sa huling receiver. Makalipas ang ilang sandali sa isa pang sesyon ng pagsasanay, ang Giver ay nagbigay kay Jonas ng ilang mga libro para basahin niya. Sa sandaling ito, may nalaglag na mapa at natuklasan ni Jonas na ang kanilang mundo ay may hangganan sa paligid nito na tinatawag na hangganan ng memorya. Napagtanto ni Jonas na kapag ang isang receiver ay nakatawid sa hangganan, ang lahat ng mga alaala tungkol sa mundo ay mapapalaya. Pagkatapos ay dinala siya ng Giver sa basement at ipinahayag na mayroon siyang piano, na ikinatuwa ni Jonas dahil hindi pa siya nakarinig ng musika noon. Nagsimulang tumugtog ang Giver habang ipinapaliwanag na ang mga injection tuwing umaga ay nag-aalis ng kakayahan ng mga tao na makaramdam ng emosyon. Nang hawakan ng Giver ang kamay ni Jonas, nagkaroon siya ng ibang pangitain. Sa nakaraan, may kasal na naganap na puno ng pagkain, musika, at sayawan. Ang mga tao ay masaya at nagkakaunawaan. Nang bumalik siya sa realidad, napagtanto ni Jonas na marami siyang bagong emosyon na hindi niya naramdaman noon. Kinaumagahan, sinubukan ni Jonas na turuan ang kanyang kapatid kung paano sumayaw, gayunpaman, nahuli sila ng kanilang mga magulang at nabalisa sa nasaksihan. Bigla silang nakatanggap ng hologram na mensahe mula sa punong elder, na nag-iisip kung si Jonas ay sinasanay ng maayos.
Kinumpirma ito ni Jonas at nagsinungaling, sinabing siya at ang giver ay nakaupo at nag-uusap lamang. Pagkatapos ay umalis si Jonas para sa pagsasanay, ngunit sa halip na kumuha ng injection, ginamit niya ang mansanas. Nang makaalis siya, hiniling ng punong elder sa ina na bantayan ng mabuti ang kanyang anak. Lumipas ang mga araw at patuloy na ipinapakita ng giver kay Jonas ang lahat ng uri ng alaala mula sa dating mundo. Nakita ni Jonas ang iba't ibang uri ng mga tao at natuto tungkol sa mga konsepto tulad ng kultura, sining, at relihiyon. Nalaman din niya ang tungkol sa mga hayop na dati ay namumuhay kasama ng mga tao. Tiniyak ng giver na maipakita ang bawat mahalagang pangyayari sa kasaysayan at unti-unting maunawaan na ang dating mundo ay mas maganda at mas komplikado. Ang lahat ng ito ay nakatulong din sa kanya na makita ang mas magagandang kulay sa lungsod. Pagkatapos ng ilang linggong pagsasanay, inanunsyo ng giver na si Jonas ay handa na sa wakas nang malaman ang kalungkutan. Hinawakan niya ang kamay ni Jonas at ibinahagi ang alaala ng ilang mga ngaso na pinatay ang elepante, at umiyak si Jonas sa unang pagkakataon nang bumalik siya sa realidad. Kinomfort siya ng giver ngunit binalaan din siya na lalo pa itong lalala. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Jonas at sa halip ay nagpasya siyang puntahan si Gabriel. Hinawakan ang kanyang kamay upang ipakita sa kanya ang ilang mga alaala sa mga hayop. Nakita ni Gabriel ang lahat, na nagkumpirmang magiging receiver siya sa hinaharap. Pagkatapos, pinagmasdan ni Jonas si Fiona sa bintana at habang natutulog ito, nakita niyang naghahalikan silang dalawa. Kinabukasan ay sinabi ni Jonas sa giver ang tungkol dito. Ipinahayag ang kanyang pagkalito dahil hindi nangyari ang alaalang iyon. Ipinaliwanag ng giver na si Jonas ay nagkaroon ng kanyang unang panaginip na isang kombinasyon ng katotohanan at pantasya. Ipinaliwanag din niya na sa wakas ay nagsisimula ng makaramdam ng pagmamahal si Jonas. Maya-maya, nagbisikleta si Jonas kasama si Fiona at hindi niya mapigilang isipin ang konsepto ng pag-ibig. Sinubukan ni Fiona na tanungin siya tungkol sa kanyang trabaho, ngunit sa pagkakataong ito ay alam niyang hindi dapat sumubok ng anumang kakaiba at umiwas sa mga tanong. Pagkatapos sa bahay, tinanong ni Jonas ang kanyang pamilya tungkol sa pag-ibig, ngunit sinabi lang nila na ito ay lumang konsepto na hindi na umiiral. Pagkatapos ng hapunan, hinawakan ni Jonas si Gabriel at sinabi sa kanya na mahal niya ito habang nagbabahagi siya ng ilang masasayang alaala. Kinabukasan, dumating si Jonas sa bahay ng giver at natagpuan siyang nakahiga sa sahig. Agad siyang sumugod upang tulungan siya at sinubukan siyang pigilan ng giver, ngunit huli na ang lahat. Isang alaala ang naglagay kay Jonas sa gitna ng nangyayaring digmaan, at sa tabi niya, may lalaking duguan na agad na namatay. Mayroong karahasan, pagdanak ng dugo, at kamatayan sa lahat ng dako. Pagkatapos ay pinaputok ni Jonas ang kanyang baril, na di umano'y nakapatay ng tao. Hindi nagtagal ay nagising si Jonas at kinilabutan siya sa lahat ng sakit, dalamhati, at pagdurusa na ngayon lang niya naranasan. Sinubukan ng giver na ipaliwanag na hindi pa dapat iyon nakita ni Jonas at ang pagsasanay na ito ay ginawa upang maiwasan ang isa pang digmaan, ngunit hindi na kinaya ni Jonas at ipinahayag na ayaw na niyang ituloy ito at saka umalis. Ang pagtanaw sa kanyang pag-alis ay nagpaalala sa giver ng panahon na iniwan din siya ni Rosemary. Habang naglalakad si Jonas sa parke, napagtanto niyang hindi na siya makakabalik sa dati niyang sarili dahil taglay na niya ang lahat ng kaalamang ito na bumago sa pagtingin niya sa lahat. Napansin ni Asher na kakaiba ang kanyang kilos at sinubukan siyang kausapin, ngunit hindi siya pinansin ni Jonas. Gayunpaman, tumugon siya nang lapitan siya ni Fiona at inamin na tumigil siya sa pagtanggap ng injection. Inamin din niya na gusto niyang umalis sa kanyang trabaho. Hinikayat ni Jonas si Fiona na ihinto rin ang injection at hiniling na makipagkita sa kanya kinabukasan sa fountain. Nang maglaon ay bumalik si Jonas sa bahay ng giver at natagpuan siya sa basement na pinanunood ang alaala ni Rosemary at ng kanyang nakababatang sarili sa piano. Ipinaliwanag ng giver na si Rosemary ang kanyang anak at siya ang dapat na susunod na receiver. Gayunpaman, nang ipakita niya kay Rosemary ang alaala ng kanyang ina na nawalan ng anak, masyado siyang nalungkot at hindi niya kinaya. Kinabukasan ay sinabi ni Rosemary sa mga elder na ayaw na niyang tumuloy at ipinadala siya sa ibang lugar. Iniisip ni Jonas na ang pamumuhay sa ibang lugar ay mukhang hindi masyadong masama, kaya ipinakita sa kanya ng giver ang isang hologram upang ipakita ang katotohanan. Lumilitaw na may hawak na kambal na sanggol ang ama ni Jonas, ngunit dinala ang isang sanggol sa isa pang silid at tinurukan ang sanggol sa ulo.
Dahil hindi tinatanggap sa lipunan ang kambal na sanggol, ang kambal ay laging pinaghihiwalay at ang isa ay ipinadala sa ibang lugar, na ang tunay na kahulugan ay paghatol ng kamatayan. Ibig sabihin, patay na rin ang mga retiradong elder na ipinadala sa ibang lugar. Kinilabutan si Jonas sa pagkamatay ng sanggol, ngunit mukhang hindi naiintindihan ng kanyang ama ang nangyayari. Ipinaliwanag ng giver na hindi nauunawaan ng mga tao ang konsepto ng kamatayan dahil hindi pa nila alam ang tungkol dito. Nagagalit, hiniling ni Jonas na malaman kung bakit walang sino man ang gumawa ng anuman tungkol dito, kaya ipinaalala sa kanya ng giver na ang mga tao ay hindi nakakaramdam at sa makatuwid ay walang anumang emosyon upang umaksyon. Ilang sandali pa, dumating si Jonas sa fountain at nakitang medyo masama ang pakiramdam ni Fiona. Kinumpirma niya na hindi siya nagpa-inject, kaya nagtataka siya sa lahat ng mga bagong bagay na nararamdaman niya. Hinawakan ni Jonas ang kanyang mga kamay at hinalikan, pinagaan ang kanyang pakiramdam at nangako ng mas magandang bagay sa kanilang hinaharap. Pagkaalis ni Fiona, sa wakas ay naalala ni Jonas na nanaginip siya noong bata pa siya tungkol kay Fiona at nang sabihin niya ito sa kanyang mga magulang, inayos nila ito sa pamamagitan ng injection. Pagkaraan, umuwi si Jonas at napansin niyang wala si Gabriel, kaya ipinaliwanag ng ina na hindi pumasa si Gabriel sa maturity test at ipapadala sa ibang lugar. Alam ang tunay na kahulugan nito, tumanggi si Jonas na maghapunan kasama ang pamilya at nagmamadaling pumunta sa kanyang silid upang mag-impake. Pagkatapos ay tumakas siya sa pamamagitan ng bintana at sumakay sa bisikleta. Bigla niyang nakasalubong si Asher na nakaharang sa daan, na nagpaalala sa kanya na ang pag-alis sa kanyang tahanan tuwing malalim na ang gabi ay ilegal. Sinubukan ni Jonas na ipaliwanag na may mga bagay na mas importante ngunit hinawakan pa rin ni Asher ang bisikleta para pigilan siya, at nang mahulog sila, nagulat si Asher nang suntukin siya ni Jonas. Pagkatapos ay tumakas si Jonas at pumunta sa tahanan ng giver para humingi ng tulong. Natuwa ang giver nang makita ang rebeldeng pagkilos na ito at magkasama silang gumawa ng plano, dadalhin ni Jonas si Gabriel sa hangganan ng mga alaala upang palayain ang kasaysayan ng sangkatauhan habang ang giver ay mananatili upang gabayan ang mga tao sa sandaling bumalik ang lahat ng alaalang iyon. Samantala, narinig ng ina ni Jonas ang nangyari kay Asher at iniulat ang pangyayari sa punong elder, na agad na tumawag sa giver. Nagtago si Jonas sa tamang oras at sinabi ng giver sa punong elder na hindi niya alam kung nasaan si Jonas. Masasabi ng punong elder na nagsisinungaling siya, ngunit hindi niya ito mapipilit na magsalita kaya sa halip ay tumutok siya sa paghahanap kay Jonas sa mga security camera. Pagkatapos ay ibinigay ng giver kay Jonas ang mapa at habang sinasabi niya ang "mahal kita", ibinahagi niya ang ilang mga alaala ng mga paghihimagsik na pangyayari upang punan siya ng lakas ng loob. Sa lungsod, ipinalabas ang isang mensahe na nagpapahayag na si Jonas ay isang wanted. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa nurturing center, na nakita ng punong elder sa camera at agad na inutusan ang mga tauhan. Nahanap din niya ang recording ng halikan, na nagpasindak sa bawat elder sa silid. Sa nurturing center, kinumbinsi niya si Fiona na dalhin siya sa restricted floor habang ipinapaliwanag na aalis siya sa komunidad para sa ikabubuti. Matapos nilang mahanap si Gabriel, pinakiusapan ni Jonas si Fiona na sumama sa kanya, ngunit tumanggi itong iwan ang kanyang pamilya kaya nagpaalam siya sa pamamagitan ng halik. Sa sandaling iyon ang mga gwardya ay pumasok sa gusali, kaya dinala ni Jonas si Gabriel sa isa pang pinto habang si Fiona ay kumuha ng isang bakanteng crib at nagsimulang tumakbo, na naging dahilan upang sundan siya ng mga gwardya sa paniniwalang dala niya ang sanggol. Pagkatapos ng mahabang habulan, napalibutan si Fiona at nahuli. Ngunit nakatakas si Jonas sa pamamagitan ng pagnanakaw ng motor ng isang bantay. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay naabutan siya ng mga gwardya at sinimulan din siyang habulin. Si Jonas ay nagmaneho ng mabilis hanggat maaari, tumawid sa lungsod habang patungo siya sa gilid. Sinundan siya ng mga gwardya doon, ngunit agad silang huminto nang makitang tumalon siya sa hamog kung saan hindi sila nangahas na sumunod. Nakatanggap ang punong elder ng mensahe na nagsabing nawala si Jonas sa gilid at nakansela ang paghahanap. Tumangging sumuko, dinala ng mga elder sina Asher at Fiona para sa interogasyon, at muling binigyan ng injection si Fiona. Matapos mahanap ng punong elder ang video kung saan sinabi ni Jonas kay Fiona ang kanyang plano, inaresto nila ang giver sa pamamagitan ng pagpapatumba sa kanya. Nang magising ang giver, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bilangguan kasama si Fiona.
Ang punong elder ay nagdaos ng seremonya ng pagkawala ni Jonas upang hindi mabigla ang mga tao sa kanyang pagkawala habang kasabay nito, inutusan niya si Asher na hanapin at iligpit si Jonas. Samantala, ligtas na nakarating si Jonas sa disyerto at namangha siya nang makita niya mismo ang kalikasan, lalo na ang mainit na sikat ng araw. Huminto lamang siya sa paglalakbay nang sumapit ang gabi upang magpahinga sa tabi ng apoy. Maya-maya, huminto sa pag-andar ang motor, kaya nagpatuloy si Jonas sa paglalakad habang karga si Gabriel. Sa sandaling iyon ay natagpuan siya ng drone ni Asher, kaya nakiusap si Jonas sa kanyang kaibigan na magtiwala sa kanya. Walang sagot, sinimulan ni Asher na habulin sina Jonas at Gabriel gamit ang kanyang drone hanggang sa makalapit siya upang kunin sila. Inilapit ni Asher ang drone sa ilog at ibinagsak ang dalawa sa tubig, umaasa na makakatulong ito sa kanila na makatakas habang pinapalabas na wala na sila. Nang makita ni Asher na ligtas ang dalawa, umalis siya at sinabi sa punong elder na matagumpay niyang natapos ang kanyang misyon, na siyang unang kasinungalingan na sinabi niya. Makalipas ang ilang minuto, umalis sina Jonas at Gabriel sa ilog upang magpatuloy sa paglalakbay sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Iniisip ni Jonas si Fiona upang makakuha ng lakas para magpatuloy. Samantala si Fiona, binisita siya ng nanay ni Jonas, na nagsabi sa kanyang ipapadala siya sa ibang lugar. Si Fiona na desperado ay nagsimulang magbahagi ng lahat ng magagandang bagay na itinuro sa kanya ni Jonas, na nagsabing ang sangkatauhan ay pinagnakawan. Sa kalaunan, nakaalis sina Jonas at Gabriel sa disyerto at nakarating sa mga bundok na nyebe. Habang kinakaharap ang matinding lamig, kinuha ni Jonas ang mapa at nagsimulang maghanap ng tore, ngunit wala siyang makita at nahimatay. Bumalik kay Fiona, dinala siya sa silid kung saan siya ay hahatulan ng kamatayan, kaya ang giver ay sumama sa nanunood na mga elder at nakiusap sa kanila na itigil ang ganitong hindi kinakailangang gawin. Gayunpaman, tumanggi ang punong elder, pinaalalahanan ang giver na ang pag-ibig ay nagdudulot lamang ng panibugho, puot, at karahasan dahil ang mga tao ay mahina at makasarili. Sa sandaling iyon ay nagising si Jonas dahil umiiyak si Gabriel. Nakahanap siya ng sled na natatakpan ng nyebe at naalala ang unang memorya na natanggap niya, kaya umupo siya dito at mabilis na nagpadulas ang dalawa pababa ng burol. Nakatulong ito sa kanila na sa wakas ay maabot ang tore na nagmamarka sa hangganan at habang tumatawid sila sa force field, ang lahat ng alaala ng sangkatauhan ay napalaya sa tamang oras at napigilan ang kanyang ama na bigyan si Fiona ng nakamamatay na injection. Habang muling napupuno ng kulay ang lungsod, nahanap nina Jonas at Gabriel ang bahay mula sa alaala at pumasok para hintayin si Fiona. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.